to ask a question from your church. And yung question ko po, or before that po, I've been in Victory for almost 5 years and naging small group leader din po ako doon. Ang question ko lang po is, what makes your church different from born-again Christian churches like Victory and CCF, especially about the teaching of personal relationship with Christ, following His commands, and how can you convince me that MCGI is a true church? Yun lang po. Pwede ba akong magtanong muna sa iyo ng kapiraso, kapatid na Kira? Po, Brother Eli po, thank you. Yan bang Victory na yan? Yan yung pinapamahalaan ni Morris Cirulo? Hindi po eh. Ano po siya eh, American po siya na galing Philippines. Bale, ang focus nga po is mga students. So, bago po sila nag-start dito sa Pilipinas, nag-minister muna sila sa mga estudyante sa U-Belt. Tapos, dun po sila nagtatag muna ng mga people, especially mga youth ang kanilang focus. Hanggang sa lumaki-laki po yung church. Actually, Morel po ang name nung church na yon, Pastor Morel. Siya po ay American pastor. And hanggang sa lumaki yung congregation, and then dumami na po sila around Philippines, and then naging international churches po sila. Meron silang mother church na every nation. Ewan ko lang po kung na-heard niyo po yun. Kaya po ako nagtatanong kasi marami po ako sa mga couple leaders ko, and then yung mga kaibigan ko din na umalis sa church, and it saddens me na bumalik sila sa dati nilang buhay. So that's why I'm asking this question po. Salamat kapatid, salamat. Nililiwanag ko lang kasi I will answer your question based on the kind of group you belong, kasi iba-iba ang mga grupo ng mga born again eh. Kapatid na Daniel, can you remind me of yung mga tanong ni kapatid na Kira? Opo, isang tinatanong niya po ay kung papaano daw po na mapapatunayan sa kanya na ang Church of God ay ang siyang totoong iglesia. Paano daw natin siya mako-convince? At ano daw po ang naging pagkakaiba natin doon po sa kanilang sinasamahan, yung Victory Church, na nagtuturo po noong personal relationship with Christ at pagsunod din dun sa kautusan ni Kristo. Ano po ang pagkakaiba daw po natin doon? Did I somehow get your questions right, Sister Kira? Yes po. Yes po. Thank you. Is the very reason why I ask you if the church where you belong is administered by Morris Cirulo, because I know that Morris Cirulo is the leader of that group in America calling themselves Victory Church. But anyway, iba pala yung sa yung Unang-una kapatid, hihingi muna ako sa iyo ng paumanhin. Kasi yung tinatanong mo, mabigat yun eh. Ano difference natin? Pag tinalakay ko yun, medyo mabigat. Alam kong magiging mabigat, no? Pero ang pangangaral na gusto kong masunod, yung pangangaral ni Paul, ng Apostol ni Kristo, na ang sabi niya doon sa 1:10 ng Galacia. Basahin natin kapatid na Daniel. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Hindi ayon sa tao ang ebanghelyong ipinapangaral ng mga apostol. So hindi mo maaasahan na magbibigay lugod sa tao
ang aral ni Kristo. It is somehow against many thinking, way of life, principles of men. Parang kontra. Ang aral ni Kristo kontra sa mga gusto ng tao. Kaya sabi niya, nanghihikayat baga ako ngayon sa mga tao, sa Diyos. Ang sabi doon sa English ng talata ay, do I now persuade men or God? Or do I speak to please men? For if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. So, I will answer you not to please you, but to tell you the truth and to please my Lord. Magkaiba tayo sa maraming prinsipyo ng born again na kinasasaluyban mo. Unang-una, no, yung salitang personal na relation kay Kristo. There is no such thing as in the Bible as personal relationship. After all, we cannot talk and we cannot deal or we cannot follow Christ personally in our times. Gone are the days when he can be when you can talk to him personally, you can feel him personally. Those days are gone. Kaya nga mayroong ganitong provision sa Biblia, kapatid na Kira, no? Sa 25:32 ng Mateo, pakinggan mo ha. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Oh, I will just repeat the last verse, kapatid na Kira, no? Nagtanong kasi yung mga inaanyayahan niyang pumasok sa kingdom sa langit. Manahin niyo ang kaharian, inihanda sa inyo bago itinatagan sanlibutan. Tapos sabi ng mga tao, sapagkat ako ang wika, sabi ni Kristo, nagutom ako, pinakain niyo ako, nauhaw ako, pinainom niyo ako, etc. Tapos, sasagot ngayon yung mga matutuwid na inaanyayahan niyang pumasok sa kaharian ng Diyos. Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? Pinakain ka, nauhaw, pinainom, nabilanggo, pinuntahan. Kailan yun? Taga Pilipinas kami. Sabi ni Kristo, yamang ginawa ninyo dito sa isa sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. These verses we have read, nagpapaliwanag na you do not have
to have a personal relationship with Christ to be saved. Ewan ko kung makukuha mo yung logic, ano kapatid? Kasi, halimbawa, nakita kita nagugutom o nakita mo ako nagugutom, pinakain mo ko. Nauuhaw ako, pinainom mo ko. Nagkataon alagad pala ako ni Kristo. Pagdating ng araw, kanyang tatawagin kang magmana ng kaharian ng Diyos kasi pinakain mo siya. Ano ibig sabihin? Personally? No. Wala namang Kristong nakarating sa Pilipinas personally Pero yung mga alagad niya, mga kapatid niya, mga taong matutuwid, napakain mo, kinikilala niya yon na utang na loob niya sa'yo. Not in a personal manner kasi hindi nga nakarating si Kristo sa iba-ibang bansa Pero pagka napakain mo yung isa sa kanyang pinakamaliit na alagad, sa akin ninyo ginawa. Ang sabi sa English, doon sa 25:40, the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Is that personal relationship with Christ? In His absence, you cannot have personal relationship with Him. But it can be attained by loving, caring, and being compassionate to a fellow believer in Christ. Ang punto ko, kapatid na Kira, yung kahangalan yun sabihin mo, tanggapin mo si Kristo as your personal Savior. Mali You have not met Him personally. You have not talked to Him. How can you have personal relationship with Him? There are many relationships we have to have with Christ. Yun lang, hindi siguro tinuturo sa yun I'm not speaking to insult anybody, no? Pero sinasabi ko, ang relationship with Christ is the relationship between a master and a servant. Christ should be our master and we must be His servants. And a servant obeys his Lord without question. Let us read 13:16 of the book of John. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. Servant, ang alipin, hindi dakila sa kanyang Panginoon. Isang relationship natin kay Kristo is between a servant and the Lord. He is our Lord, we are His servants. And as servants, tayo kanyang mga alipin ay wala tayong tatanungin sa kanya We just have to obey. Basahin natin ang 9:23 ng At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kita mo ang relationship ng servant at saka ng Lord. Kung gusto mo sumunod sa akin, yung sarili mo, tanggihan mo. Deny yourself. Do not ask me question. Do not try to argue with me. A servant or a slave, do not argue with his master. Tumanggi sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, sumunod siya sa akin. Yan ang isang relationship. After being found to be a faithful servant,
there is another relationship we can have with the Lord Jesus Christ. Let us read the book of John chapter 15. 15 sa Tagalog muna, kapatid na Daniel. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Bandang, ano ba? How do you say that in Tagalog, kapatid na Daniel? Sa mas taas pa. Hindi, mas tardy sa Kastila at saka sa Portuguese. After some time, ganon. Pagkatapos After some- po ng ilang panahon. Pagkaraan ng ilang panahon, alipin sila yung mga apostol Dumating yung panahon, sabi niya, hindi ko na kayo tatawaging alipin. Kasi hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama, mga ipinakikilala ko sa inyo. So there came a time when Jesus Christ do not treat His servants or alipin, parang alipin. Itinuring niya na yung mga apostol na mga kaibigan at saka yung mga unang Kristiyano. So nagkaroon ng ano sa relationship, kumbaga nakarating sa higher echelon of relationship. Tapos merong mas mataas pa na mga relationships between Christians and Christ. Ito sa isang talata ng ikalawang, of course I cannot deal with everything or every item of relationships between Christ and Christians. Pero nagsasabi lang ako sa iyo ng mga importante, kapatid na Kira. Sa 11:2 of the book of 2 Corinthians. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ito po ngayon ang isa pang relasyon. Pwede kang magkaroon ng relasyon kay Kristo bilang isang nobya na dalagang malinis. Tayong lahat na Kristiyano, pwede nating ituring ang ating sarili na katipan ni Kristo. Bilang paghahanda doon sa kasalang magaganap sa bagong Jerusalem. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 19, kapatid na Daniel, versikulo 7. Tayo'y mga galak at tayo'y mangagsayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Ayan, ikakasal na si Kristo, ang kanyang asawa nahahanda na. The Lamb ay nakahanda na ang asawa niya. Sino ba yung asawa niya? Balikan natin yung 11:2. Pakibasa uli, kapatid na Daniel. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Kumbaga, nag-engage ang iglesia kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Kaya pagka ikaw ay nakikiapid pa sa ibang Diyos, tumatanggap ka pa ng ibang aral, naninibugho ako, sabi ni Pablo, ng panibughong ukol sa Diyos. Kasi kayo'y aking ipinakipagtipan
kumbaga yung salitang pinapag-asawa dyan, pinakipagtipan ko kayo sa isa. Kanino tayo ipinakipagtipan? Upang tayo maiharap kay Kristo tulad sa dalagang malinis. Paano nangyayari yun? Basahin natin ang Efeso 5:26. Upang kaniyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Tama. Habang for the meantime, mientras tanto, sabi sa Kastila, ang ginagawa sa iglesia, nililinis muna. Tinuturuan muna ng aral, ng tamang pag-uugali, upang sa umpisa sa bautismo, sabi sa 26, upang kanyang pakabanalin ito, that he might sanctify it, and cleanse it by the washing of water by the word. Upang pakabanalin ang iglesia sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, beginning at our baptism, binabanal na tayo. Sa ang bautismo, umpisang proseso ng pagpapabanal ng Diyos. Tapos, pagkatapos ng bautismo, lalakad tayo sa pagbabagong buhay, sabi doon sa 6:4 ng Roma. Pakinggan mo, kapatid. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ayon, pagkatapos ng bautismo, magpapanibagong buhay na tayo. Kung tayo dating masama, magbabago na tayo. Yun ang process ng paghahanda sa atin, no? Paghahanda saan? Bilang katipan ni Kristo na ikakasal doon sa kasalan sa langit. This is another kind of relationship. Basahin natin ang 5:27, uli, kapatid na Daniel, ng Efeso. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. 30 ngayon, kapatid na Daniel. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Yan, tinuro ba sa iyo yan sa iyong fellowship o sa church mo? Na ang isang relation na dapat nating pakaingatan we are, kumbaga, fiancé and fiancé. Ano ba yung lalaki, kapatid na Daniel? Kasintahan, opo, kasintahan po. Oo, Nobyo. kasintahang lalaki si Kristo, ang iglesia naman ang kasintahang babae. Tapos, tinuturuan tayo, nililinis tayo mientras tanto, o por en cuanto, ano ba yan? Nagkakahalo-halo sa isip ko. Nililinis tayo pansamantalang nasa lupa pa tayo, nililinis na tayo, inaaralan na tayo ng lahat ng mabubuting ugali kasi inihahanda tayo para magkaroon tayo ng isang relationship na mas mataas kaysa sa alipin, kaysa sa kaibigan,
kundi magiging kaisang katawan na tayo ni Kristo. Kasi sabi ni Pablo doon sa 20 o sa 30, tayo, mga Kristiyano, mga sangkap ng kanyang katawan. Parte na tayo ng katawan ni Kristo. Yung katawan niyang espiritual. Pagdating sa 31, dahil dito, yun may sinay-cite ni Pablo, yung pronouncement ng Diyos sa Eden regarding the relationship that will exist between Adam and Eve. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Dadating pala sa point ng relationship kay Kristo na kaisa kanya na, gaya ng kaisang katawan ni Eva at ni Adan nang sila'y naging mag-asawa. At ang sino mang nag-aasawa, nagkakaroon ng much more closer relationship with each other. Nagkakaroon sila ng union of the flesh. Kay Kristo, pag tayo makikisama kay Kristo, magkakaroon tayo ng union in the Spirit. Sinasabi yan sa unang Korinto, Kapitulo 6, ganito ang pangungusap ng Apostol Pablo galing kay Kristo. 6:17. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Ang nakikisama kay Kristo, kaisa niyang espiritu, kaisa niyang katawan, no? Kaisa niya sa lahat ng bagay. Yan, more or less, meron pang ibang relationship Relationship between brethren. Pwede natin ituring si Kristong kapatid, no? Kapatid siyang panganay. Basahin natin ang Roma 8:29. Sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Ang maging panganay sa maraming magkakapatid. We can deal with him as a brother, as an older brother. Siya'y panganay kapatid. Kaya alam mo kapatid, maraming relationship kay Kristo. No? Pero yung dealing with the expression of the born again, maintaining a personal relationship. What personal relationship you mean to say? As a servant or a slave to his Lord or master? Or as a brother to an older brother? Or as a friend to a faithful friend? Or as a wife to a faithful husband? Ito lang siguro, baka hindi tinuro sa inyo ito sa born again Huwag kayong ma-offend mga kapatid. Yung daldal ng pastor, tanggapin si Kristo, personal relationship. What kind of relationship you have with the Lord Jesus Christ? Niliwanag ba sa inyo ng inyong mga pastor ano yung personal relationship? Na pwede ka rin magkaroon ng relationship kay Kristo na hindi personal. Paano yon? Pagka yung kapwa mo tao, yung kapwa mo Kristiyano, pinakain mo, siya na ang pinakain mo Pero hindi personal yon, no? Pero tinatanaw niya yon. Whatever good you have done to a fellow Christian, ay relationship kay Kristo yon. Ngayon, doon sa mga ganung punto, kapatid na Kira, magkaiba tayo. At higit sa lahat, ang pagkakaiba natin, ang iglesia nyo wala sa Biblia. Ang nasa Biblia kasi, ang iglesia ng Diyos. 20:28 of the book of Acts, sa Tagalog at sa English, kapatid na Daniel. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo. The true church in the Bible is the church of God, which He purchased with His own blood. How come
Ang iglesia ng iba, Rose of Sharon Fellowship. Jesus is Lord Church. Ba't yung pinapalitan yung nasa Biblia? Ang nasa Biblia, Church of God, we are instructed by the apostles to learn what was written, not exceeding those things that are written. 4:6 ng unang Korinto at sa English at sa Tagalog, kapatid na Daniel. I have applied all these to myself and Apollos for your benefit, brethren, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. That you may learn by us not to go beyond what is written. We have to respect what is written, because what was written came from the very mouth of the Lord Jesus Christ and from the very mouth of the Father. 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Lahat ng sinasalita ni Kristo, kung ano yung sinabi ng Ama sa Kanya. Nung sabihin niya, itatayo ang iglesia, yung salitang iglesia, yun ang itinuro sa Kanya ng Ama. Ano ang pangalan ng iglesia? Sinulat ng mga apostol, Iglesia ng Diyos. Yun ang narinig nila kay Kristo, Iglesia ng Diyos. O, tanyo ha? Ang lahat ng sinulat ng mga apostol, yun ang kanilang narinig kay Kristo. 14:37 ng unang Korinto. Kapatid Nakira, pansinin mo itong talatang ito, no? Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. O, tatanungin mo, bakit may nakasulat? Utos ng Panginoon, sabi ni Pablo, isulat namin yung nakasulat, kaya namin sinulat, utos ng Panginoon yan. Kaya ang utos niya, mag-aral kayo sa amin, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Bawal palang humigit ka sa nakasulat. Unang Korinto 4:6, kapatid na Daniel, pakibasa mo. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Huwag palang hihigit sa nakasulat. Ang nakasulat, Church of God, Iglesia ng Diyos, Ecclesian Toteo. Ecclesian Toteo. Ayan, ang nakasulat sa Greek. Ang nakasulat sa Latin, Ecclesian Dei. Iglesia ng Diyos sa Tagalog, Church of God sa English, no? Iglesia de Dios sa Kastila, Iglesia de Dios sa sa Portuguese, sa iba pang Biblia nabasa ko, Diyos belong God, no? Anong translation 'yon? Diyos belong God, the Church of God, sa Tokpisin. Lahat ng Biblia basahin mo, nakasulat Iglesia ng Diyos di ata naman ngayon, ang itinayo Iglesia. Ikaw naman, fellowship ang itinayo mo. Bakit naman di ata naman ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos, pagkatapos, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana ka? Bakit ganon? Naniniwala ba kayo sa Biblia? Sabi ng salita ng Diyos, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa nakasulat. Ang nakasulat, Iglesia ng Diyos Ba't kung ano pinagtatawag ninyo? Marunong pa ba kayo kay Kristo at sa Ama? I dare every one of these pastors. I dare you.
Kahit saan diskusyon, di kayo mananalo. Bakit? Eh, yun ang nasa Biblia eh. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Eh, ano iglesia mo? Iglesia Adventista del Septimo Dia? Kundi ka ba naman ek-ek? Ha? Sinabi na, matuto kayo sa nakasulat eh. Sukat ilagay mo, Adventista del Septimo Dia? Tutulan mo na nasa Biblia ay mag-aral kayo, matuto kayo, huwag hihigit sa nakasulat. Tutulan mo yan, alisin mo yan talata na yan. Alisin mo sa Biblia yan. Papayag na ako sa'yo. Alisin mo yung sinasabi ng Diyos sa Biblia na kahit sang tuldok, kahit sang kudlit, hindi mawawala man hanggang sa maganapan lahat ng bagay. You have to respect even a dot or a tittle, even an iota or a dot of the law must remain. Kayo kung alisin niyo buong buo, inalis niyo Iglesia ng Diyos, nilagay niyo Victory Church, paano mo kayo sasabihin sa akin pareho yan? Kaya humingi na ako sa iyo ng paumanhin, kapatid na Kira, kasi alam ko, ang sasabihin ko, maaaring makasakit ng damdamin ng iba. Wala sa Biblia yung Iglesia ni Cristo tapos tao. Wala yan. Wala yan. Ang nasa Biblia, mga churches, hindi church, churches of Christ, which are in Judea, whose name is the Church of God in Judea, in Christ. Alam nyo, kahit saan natin daanin, ang tama yung nakasulat. Bawal ngang matuto ka ng hindi nakasulat eh. Pag hindi nakasulat, tapon mo sa basurahan. Kasi higit na yun sa nakasulat. Pag higit na sa nakasulat, nagdadagdag ka na nun. 22:18 ng Apokalipsis. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. O, tamo, nakasulat talaga. Kung mag-alis ka, aalisin ang kaligtasan mo. Eh kung magdagdag ka sa nakasulat, dadagdagan ka naman ng salot. Kaya nga sinasalot na ang buong mundo ngayon eh. Matigas ang ulo natin eh. Meron na nga nakasulat, nag-imbento ka pa ng iba. El Shaddai. Yun ba nakasulat? El Shaddai Community Prayer? Wala noon. Wala sa Biblia yun. No? Mormons. Nakasulat ba yun? Wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia yun. Pati yung aral niyo, wala sa Biblia. Mormons, wala yun. Ha? Nakasulat. Lutheran Church. Nakasulat ba yun? Ba't mo ginamit yung pangalan mo? Kundi ka ba naman pangahas? Ang tawag sa mga tao ng Diyos, yung pangalan ng Diyos ang ginagamit. Kaya nga Church of God eh. Daniel 9:19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ang tao ng Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Kaya nga, Iglesia ng Diyos eh. Sukat lagyan mo, Wesleyan Church. Ano yung pagandahan kayo ng pangalan? Nakikipagkumpetensya ka sa pangalan ng Diyos? The Lutheran Church, the Wesleyan Church, the Church of England. Why in the world are you going to affiliate the name of your country to the church which you believe that you are the true church?
Eh, hindi totoo yan, Church of England na yan. Because the true church in the Bible is called in the name of the owner of the church. Diyan lang, napakarami ng pagkakaiba mga kapatid. Diyan pa lang, on that point of naming the church, marami na, tiwarik na dyan Sukat na pangalanan mo yung iglesia mo, Rose of Sharon Fellowship. No? Ba't may ilagay Rose of Sharon? Rosa de Sharon, Iglesia Batista Pentecostal. Tindi nitong mga ito, masyadong pangahas. Tapos yung Rose of Sharon pa, naglagay pa ng retrato ng rose. Tindi nyo? Dadami na talaga. Kung ang gawin ko naman, katuray ni Sharon. Bulaklak din yun sinong Sharon? Hindi si Sharon Cuneta Maganda yun yung katuray, pangit yun. Ay nako, patawarin tayo. Tawag pa lang sa mga relihiyon ngayon, mali na Tawag pa lang mali na. How can you be sure na yung mga yan sa Diyos? Kaya tanong mo sa akin, kapatid, how will I convince you that the Church of God is the true church? Because it is in the Bible. I am preaching it. A church that existed 2,000 years ago. The very church I am preaching worldwide. It's not my invention, kapatid na Kira. Nasa Biblia yan. At coinciding with the true name of the church are the true doctrines of the Lord Jesus Christ. Alam mo, marami akong gustong sabihin, kapatid, kaya lang sana naunawaan mo yung, sana ulit ka pa uli kung meron ka pang gusto, bukas uli, loloobin, o kaya hanggang Huwebes. Kasi sa Biyernes, meron tayong loloobin ay Bible study, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Kung sa Biyernes, wala nang tanungan Bible study yun Pero pwede tayo mag-usap din doon. Pero kung gusto nyo, mula bukas, loobin? Ano ba bukas, kapatid na Daniel? Wednesday po dito sa Pilipinas. Wednesday, Thursday, exposition pa uli. Pwede kayong magtanong, mga kababayan, pero sa Biyernes magkaroon tayo ng Bible study. And I want to share with you the true meaning of faith in the Bible. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pananampalataya? Sa Biyernes po, kung loloobin ng Diyos, yan ang topic ng ating Bible study. Kasi yung salitang pananampalataya, mismong yung gumagamit ng baptista, hindi alam kung ano kahulugan ng pananampalataya Hindi nila alam. Alam ko, di nila alam yung ginagamit nilang salita, pananampalataya or faith. Di nila alam. Mapatunayan nyo yan. Pati yung mga born again, yung faith na sinasabi nyo o pananampalataya, halos lahat hindi alam yung kahulugan ng pananampalataya. Kaya sabi nila, tutol sila na ang Diyos may pananampalataya. Paano ikaw yun? Ang Diyos may pananampalataya? Pwede ba naman ikaw ang Diyos sumampalataya sa bagay na hindi niya nakikita? Lahat ng bagay nakikita ng Diyos. Inaanyayahan ko kayo sa Biyernes. Papakita ko sa inyo ang hindi nakita ng mga pastor na walang pananampalataya. Hindi nila alam yung pananampalataya. Let us make that as our topic on Friday. Inaanyayahan ko na kayo ngayon pa, mga kapatid. Tapos, kapatid na Kira, kung meron ka pang ibang tanong na clarificatory questions, siguro bukas tawag ka uli, ikaw uli uunahin namin. Payag ka, kapatid na Kira? I'm sorry kasi I'm looking for a spiritual family. Ang hirap kasi nung walang church. You only read your own Bible and you're so independent. Because of what I experienced from the previous church, I'm looking for churches and a lot of people na friends of mine are inviting me.
I am really observing, especially yung church niyo din po. That's why I asked a question. Actually, may pasok pa po ako ngayon, pero I really took time to ask. Kapon pa po ako naghahantay, and I'm really thankful na God gave me this opportunity to ask. And thank you din po sa inyo. Salamat kapatid, Nakira. I sympathize with you. Naunawaan ko, naramdaman ko yung naramdaman mo. Sana samahan ka ng Diyos. Ang Diyos naman ay maawain. Hindi niya pinapabayaan yung mga taong mayroong kaloobang maglingkod sa Kanya. Makita mo, magaganap sa iyo yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, kumato kayo, pagbubuksan kayo. Humanap kayo, makakasumpong kayo. Humingi kayo at kayo bibigyan. Your wish will be granted by the Almighty Father in heaven. Mag-observe ka lang. At tuloy mo lang ang pagsusuri mo, hindi ka maliligaw, kapatid Nakira. May God bless you. Thank you po. Salamat po sa Diyos. Thank you so much. Salamat po. Salamat sa Diyos, kapatid Nakira. At